Day 4, Quarter 4, Week 7. Pagbuo ng malikhaing proyekto mula sa recyclable materials. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagbuo ng malikhaing proyekto mula sa recyclable materials. Narito ang mga pwedeng maging mga kasanayan at layunin. Una, nakagagawa ng plano na proyekto. Pangalawa, nakabubuo ng recycled project o projects ng may pag-iingat. Maikling balik-aral. Mga gabay na tanong. Una, ano ang pagre-recycle? Magaling! Ang pagre-recycle ay isang paraan ng pagproproseso upang makabuo o makagawa ng panibagong produkto mula sa mga materyales na hindi na kailangan at itatapon na lamang bilang basura. Pangalawang tanong, bakit mahalaga ang pagre-recycle? Napakahusay! Ang pagre-recycle ay mahalaga dahil nakakatulong ito sa pagbawas ng basura. Sa pamamagitan din ng pagre-recycle, nababawasan ang polusyon sa hangin at tubig at natutulungan ang kalikasan. Pangatlong tanong, ano-ano ang mga recycled na materials na maaaring gamitin sa paggawa ng produkto? Tama! Ang mga materyales na maaaring gamitin sa paggawa ng proyekto ay lata ng gatas o sardinas, kahon, tansan ng mga soft drinks, candy wrappers, lumang gulong ng sasakyan, plastic o glass bottles, at mga lumang dyaryo, karton, papel. Pang-apat, ano-ano naman ang mga kasangkapan na kinakailangan sa pagbuo ng proyekto? Magaling! Ang mga kasangkapan na kinakailangan sa pagbuo ng proyekto ay gunting, cutter, ruler, lagare, martilyo, glue gun, soldering iron at marami pang iba. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ang pagbuo ng produkto mula sa recyclable materials ay may maraming kahalagahan para sa kapaligiran, ekonomiya at lipunan. Sa pamamagitan ng paggamit ng recyclable materials sa paggawa ng mga bagong produkto, nababawasan ang dami ng basura na napupunta sa mga landfill at incinerator, na tumutulong sa pag-iwas sa polusyon ng lupa at tubig. Ang paggamit ng recycled materials ay nakakatulong sa pagpapanatili ng mga likas na yaman tulad ng mga puno, mineral at tubig dahil hindi na kinakailangan kumuha ng bagong materyales. Ang pagbuo ng produkto mula sa recyclable materials ay mahalaga sa pagtataguyod ng isang sustainable na ekonomiya at lipunan. Ito ay nakakatulong sa pangangalaga sa kalikasan, paglikha ng mga trabaho, pagtitipid ng enerhiya at pagbawas ng polusyon. Sa pamamagitan ng pagtaguyod ng mga praktikal na pagre-recycle at paggamit ng recycled materials, maaari tayong mag-ambag sa pagbuo ng isang mas malinis, mas ligtas, at mas matatag na mundo para sa mga susunod na henerasyon. Sa araling ito, kayo ay matututo sa paggawa ng plano at pagbuo ng recycled na produkto. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, plano. Isang detalyadong paghahanda para sa mga bagay na gustong mangyari o maganap. Pangalawa, proyekto.
isang gawain o trabaho na gustong isakatuparan. Pangatlo, produkto. Ito ang nilikha na resulta ng paggawa mula sa mga materyales. Pang-apat, recycle. Ang pagre-recycle ay isang proseso ng pagkolekta, pagproseso at muling paggamit ng mga materyales mula sa mga itinatapon na produkto upang makalikha ng mga bagong produkto. Pagproseso ng pag-unawa. Anong mga produkto kaya ang maaaring malikha mula sa mga recyclable materials na nasa larawan? Ilista ang iyong mga sagot sa malinis na papel. Sa pamamagitan ng paggamit ng recyclable materials sa paggawa ng mga bagong produkto, nababawasan ang dami ng basura na napupunta sa mga kanal, ilog, dagat at tambakan ng basura na nakakatulong sa pag-iwas sa polusyon ng hangin, lupa at tubig. Pinatnubayang pagsasanay. Itik A. Hakbang sa pagkalap ng mga materyales. Ang mga sumusunod ay mga hakbang na kinakailangang gawin upang mabilis na makapagkalap ng mga recyclable materials. Itik A. Hakbang sa pagkalap ng mga materyales. Una, pangungulekta. Ang mga kinakailangang materyales ay maaaring makalap sa mga sumusunod na lugar: loob ng bahay, sa kapitbahay, sa daan o paligid, sa basurahan. Pangalawa, pagsisegregate. Ang hakbang na ito ay pagpili ng mga nakolektang recyclable materials na nasa maayos na kondisyon o maaari pang gamitin. Pangatlo, paglilinis. Ang mga napiling recyclable materials ay lilinisin o huhugasan upang maayos at malinis itong magamit sa isang proyekto. Itik B. Paghahanda ng mga kasangkapan. Una, tukuyin ang mga kasangkapang kakailanganin. Pangalawa, suriin ang mga kasangkapan kung ligtas pa silang gamitin. Pangatlo, subukan ang mga kasangkapan kung maayos pa silang magagamit. Itik C. Hakbang sa pagbuo ng proyekto. Una, pangalan ng proyekto. Isinasaad dito ang pangalan ng proyektong gagawin. Halimbawa, parol na yari sa plastic bottle, alkansya na yari sa lata, at iba pa. Pangalawa, layunin sa paggawa. Isinasaad dito ang mga dahilan kung bakit gagawin ang isang proyekto. Halimbawa, upang makagawa ng parol mula sa mga plastic bottles na nakakalat sa kapaligiran. Pangatlo, mga materyales na gagamitin. Ito ay mga kakailanganing materyales upang magawa ang proyekto. Ang mga halimbawa nito ay mga recycled plastic bottles, lata, karton, bote, at iba pa. Pang-apat, mga kasangkapang gagamitin. Ito ay mga kasangkapang gagamitin upang mapabilis ang paggawa ng proyekto. Ang mga halimbawa nito ay gunting, ruler, cutter, at iba pa. Panglima, guhit o krokis ng proyekto. Sa bahaging ito, iguguhit ang kabuuang larawan ng proyekto. Ito ang magiging modelo habang ginagawa ang proyekto. Dito rin nakalagay ang mga sukat at iba pang detalye na makatutulong sa paggawa ng proyekto.
Pang-anim, pamamaraan sa paggawa. Dito nakatala ng sunod-sunod na hakbang sa paggawa ng proyekto mula sa una hanggang sa matapos ito. Halimbawa ng isang plano ng proyekto. Sa unang bahagi, lagyan ito ng pangalan ng proyekto. Halimbawa, alkansyang lata. Sa ikalawang bahagi, lagyan ito ng layunin. Mga halimbawa, una, nakagagawa ng alkansya na gawa sa recycled na lata. Pangalawa, nakagagamit ng tamang kagamitan sa paggawa ng alkansyang lata. Pangatlo, nasusunod ang tamang hakbang sa paggawa ng proyekto. Sa pangatlong bahagi, krokis ng proyekto. Ito ang halimbawa. Pang-apat na bahagi, mga materyales na gagamitin. Halimbawa, recycled na lata, papel, pangkulay, at gunting. At para naman sa ikalimang bahagi, kasangkapang gagamitin. Mga halimbawa, una, gunting, pangalawa, cutter. Pang-anim na bahagi, mga hakbang sa pagbuo ng proyekto. Mga halimbawa, una, hugasan ang lata na gagamitin, sabuning mabuti ang labas. Pangalawa, lagyan ng butas sa itaas o ibabaw ng lata kung saan kasya ang bariyang 5 piso at 10 piso. Pangatlo, hugasan din ang loob nito sa pamamagitan ng paglagay ng butas sa itaas na bahagi ng lata. Pang-apat, patuyuin ang lata. Panglima, pahiran ng pandikit ang palibot ng lata. Idikit ang puting papel. Patuyuin at gupitin ang sobrang puting papel. Pang-anim, lagyan ng disenyong nais ninyong gawin. Pang-pito, ilagay sa isang tabi o lugar na hindi masisira. Pwede rin gawin ito, mga hakbang sa pagbuo ng proyekto gamit ang larawan. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pabaong pagkatuto. Tanong-tugon. Sagutan ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang bilang, ano-ano ang mga hakbang sa pagkalap ng mga materyales? Tama! Ang mga hakbang sa pagkalap ng mga materyales ay pangungulekta, pagsesegregate at paglilinis. Para sa pangalawang tanong, ano-ano ang mga kaparaanan sa paghahanda ng mga kasangkapan? Mahusay!
Una, tukuyin ang mga kasangkapang kakailanganin. Pangalawa, suriin ang mga kasangkapan kung ligtas pa silang gamitin. Pangatlo, subukan ang mga kasangkapan kung maayos pa silang magagamit. Para sa pangatlong tanong, ano-ano ang mga hakbang sa pagbuo ng proyekto? Napakahusay! Una, hugasan ang lata na gagamitin. Sabuning mabuti ang labas. Pangalawa, lagyan ng butas sa itaas o ibabaw ng lata kung saan kasya ang bariyang 5 piso at 10 piso. Pangatlo, hugasan din ang loob nito sa pamamagitan ng paglagay ng butas sa itaas na bahagi ng lata. Pang-apat, patuyuin ang lata. Pang-lima, pahiran ng pandikit ang palibot ng lata. Idikit ang puting papel. Patuyuin at gupitin ang sobrang puting papel. Pang-anim, lagyan ng disenyong nais ninyong gawin. Pang-pito, ilagay sa isang tabi o lugar na hindi masisira. Pagninilay sa pagkatuto, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagsusulit, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa titik A o hakbang sa pagkalap ng mga materyales. Una, pangongolekta. Pangalawa, pagsisegregate. At pangatlo, paglilinis. Nalaman din natin ang titik B o paghahanda ng mga kasangkapan. Una, tukuyin ang mga kasangkapang kakailanganin. Pangalawa, suriin ang mga kasangkapan kung ligtas pa silang gamitin. Pangatlo, subukan ang mga kasangkapan kung maayos pa silang magagamit. Natalakay din natin ang titik C o hakbang sa pagbuo ng proyekto. Una, pangalan ng proyekto. Pangalawa, layunin sa paggawa. Pangatlo, mga materyales na gagamitin. Pang-apat, mga kasangkapang gagamitin. Pang-lima, guhit o krokis ng proyekto. At pang-anim, pamamaraan sa paggawa. Maraming salamat sa pagkikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.